Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay Fluky Ino launches new asset. Ayan, linabas na po nila yung inaabangan po natin na bagong token nila. Token Fi. Ayan, as it doubles down on tokenization. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, popular meme coin project Fluky Ino has unveiled the launch of Token Fi. Ayan, linabas na po nila yung kanilang bagong token na tinatawag po nilang Token Fi. The project's tokenization platform and its native asset token. Ayan, native token po nila ang Token Fi. Ayan, tokenization ng kanilang platform. Token Fi will enable Fluky Ino to compete in the tokenization industry, projected to reach $16 trillion valuation by 2030. Yan. Ganyan po yung inaasahan nila na yung kanyang valuation ay abot ng $16 trillion yan sa pagsapit ng taong 2030. Fluky Ino confirmed its plan to reveal the website for Token Fi on October 27. Ayan, ngayon po iyan. October 27, ilalabas po nila yung website para kay Token Fi. Ayan, Fluky launches Token Fi with token ticker to capitalize on the trillion-dollar tokenization industry. Fluky has launched a crypto and asset tokenization platform named Token Fi to capitalize on the trillion-dollar tokenization industry. Ayan, Token Fi, token details and future plans. While Fluky Ino did not detail the exact operational modalities for the new platform, it summarized its tokenomics. Token Fi economics will center around 10 billion token. This token supply will see 5 billion each on Ethereum and BNB chain. Ayan. Hahatiin po nila yung kanilang 10 billion token. Yan sa kanilang yan yung kanilang Token Fi economics. At yung mailalagay po yung 10 billion na ito mahahati sa dalawa, kaya ilalagay po nila ito sa Ethereum at saka kay BNB chain. Kaya tig 5 billion po ang ang Ethereum at saka ang BNB chain. Fluky Ino plans to jumpstart the trading of token on Uniswap and PancakeSwap with 10% of the total supply. Ayan. Magiging available po ang kanilang native token dito sa mga decentralized exchanges na si Uniswap at kay PancakeSwap. Yan, yung 10% ilalagay po nila dito, yung 10% na total supply nito. The projected market cap of token is $50,000 with $25,000 on Ethereum and $25,000 on BNB chain. The team behind the new venture plans to prevent or reduce the impact of snipers. Ayan, by snipers, it refers to traders who take advantage of new protocol listings. Ayan, yung mga sniper. Ayan, ito yung mga kumikita sa mga kapag may bagong labas na mga tokens. Kasi kung pag bagong labas yan ay talagang mababa yung presyo ng mga yan. Kaya kung pag nagagawa nilang makabili sa mababang presyo at ito ay biglang umangat, ay dyan po sila talaga kumikita. The unveiled strategy involves instituting a 100 million cap on each wallet participating in token trade in the first hour of launch. This strategy will complement the 1% supply released within the first launch hour and a 20% tax levy for buying and selling in this time span. Ayan, meron silang ilalagay na tax, 20%. Ayan. While snipers may find a way to circumvent the wallet cap, Fluky Ino hopes the taxation will send back some of the funds to its treasury where they can fuel development initiatives. Ayan, gusto pong iwasan ni Fluky Ino yung mga sniper, kaya po niya ginagawa ito.
Kaya siya naglagay ng 20% na tax. Ayan, para yung mga snipers ay hindi po nila matitake advantage. The 20% tax will change to 5% after the first hour and after a week. Ayan. Magbabago naman po yung 20% tax na ito. Ayan, papalitan nila ng 5%. Yan, pagkatapos ng isang oras at saka yan, pagkatapos ng isang linggo. Further changes may go live based on recommendations from the DAO, known to maintain good relationships with top trading platforms. Fluky Ino said its exchange partners have instructed not to list token until the DAO reaches a consensus on future buy or sell tax levy. With the reveal of TokenFi's website, Fluky Ino said it will showcase the roadmap as it works to launch the testnet later this year. Ayan, ilalabas po nila yung kanilang roadmap. Ito po yung kanilang mga future plans. Fluky Ino warns against imposters. Ayan, syempre may lalabas na mga impostor dito para syempre yung kanilang layunin ay para makapanloko. Yan, mang-scam ng mga yung mga biktima, mga unsuspecting victims. Building on the TokenFi and token announcement, Fluky Ino published another post to warn its community against fake token offers. It admonishes community members to steer clear of private direct messages solicitations in its name or any of its affiliates. The crypto project is making a statement with the launch of TokenFi, building on diversification legacy pioneered by its rival Shiba Inu with the launch of Shibarium Layer 2 scaling solution. Ayan, nag-umpisa na pong ilabas ng Fluky Ino yung kanilang bagong token. Yan, tinatawag po nilang TokenFi. Native token po nila ito. At yan, ginagawa po nila na sila po ay gumagawa ng paraan para mailabas ito ng maayos at hindi ito i-take advantage ng mga snipers. Yan, maliban dyan ay mag-ingat po yung mga gustong bumili. Yan, dito ng yung mga gustong bumili ng TokenFi ay mag-ingat po tayo sa mga impostor. Lalong-lalo na yung mga nagsisend ng mga direct messages sa atin na bumili tayo sa kanila ng TokenFi. Yan po ay mataas po ang posibilidad na ang mga yan ay mga impostor at mga yung tanging layunin nila ay ang mang-scam. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.